Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. FEBC Christmas Specials sa temang Ikaw ay Diyos. Doctors Online, ang health center ng bayan. Magandang araw sa iyo, kaagapay! Welcome po sa ating program, Doctors Online, kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Grace Estavillo. Ako po ay na-excite dahil isang araw na lang ay Pasko na! Merry Christmas! Kamusta ka kaagapay? Nawa po ay nasa mabuti kang kalagayan sa mga oras na ito. Talaga po nga napakabilis ng panahon, ano? Thank God for His goodness. Bagaman na may mga pinagdaanan tayo, marami po tayong pinagdaanan ngayong taon, itong mga nakalipas na buwan, at hindi po madali mga kaagapay. Very challenging po yung ating mga pinagdaanan, at pero masasabi pa rin po natin na ikaw ay Diyos. Ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Ang Panginoong Hesukristo po ang makapangyarihang Diyos. Sa lahat ng sandali ay hindi nagkakamali. Talaga po may purpose kung bakit po pinapahintulot ng Panginoon na mangyari yung mga itong pinagdaanan po natin. Kaya naman dito sa Doctors Online, mga kaagapay, alam niyo po na napaka-espesyal po ng ating episode ngayon dahil hindi lang po isa, kundi dalawang nagkagwapuhan. Dalawang nagwagwapuhan na mga clinical psychologists ang ating makakasama po sa ating discussion. Ngayon, ang ating pag-uusapan, paano po ba nating malalabanan? Paano po ba natin mabibit itong anxiety, itong stress, kasi alam naman po natin na talagang concern po natin this year ay ang mental health. So paano po ba natin malalabanan ang anxiety and stress, lalo na po ngayong Christmas season. Yan po yung ating pag-uusapan, kaya kaagapay, tutok ka na. Pwede po kayong magpadala po sa amin ng inyong suhestyon, ng inyong mga komento, ng inyong mga mensahe. Pwede po kayong magpadala dito sa ating Facebook Live. Tayo rin po mga kaagapay, ayan, napapakinggan sa 702 DZAS AM band, sa PM Radio, gayon din sa ating Facebook Live, gayon din sa internet, febc.ph, and of course sa ating YouTube channel. Sa inyong mga mensahe, pwede rin po kayo mag-text sa amin, kaagapay, sa 0916-296-6620. Sa Globe number po yan. Ulitin ko po, 0916-296-6620. At sa ating smart number 0961-784-9351. That's 0961-784-9351. Okay, mga kaagapay, hindi ko na po patatagalin dahil ako po ay na-excite na rin na makausap ang ating mga guests for today. Una ko pong ipapakilala, siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Psychology sa University of Santo Tomas. Siya po ay nagtapos magna cum laude. Siya rin po ay nagtapos ng Master of Arts in Psychology at ang specialty area po niya ay clinical sa kaparehong eskwelahan po at nagtapos din ng cum laude. Siya po ay Certified Dementia Rater mula sa Alzheimer's Disease Research Center sa University of Washington sa Estados Unidos. At siya rin po ay affiliated sa Psychological Association of the Philippines. Marami po siya mga professional certifications at mga seminar na siya po ang nag-facilitate. At i-welcome po natin, isa po siyang licensed psychologist and licensed psychometrician, si Sir Rich Tofen or Sir Tofi De Jesus. Hello po, good afternoon Sir Tofi. Good afternoon, Grace. It's nice to be back. Yan po si Sir Tofi De Jesus. Ito naman po, isa natin makakasama. Siya po naman ay nagtapos ng Bachelor of Science in Psychology sa University of the Philippines. Gayon din ang Doctor of Psychology sa California Southern University sa USA. Meron din po siya o nagtapos din po siya ng Doctor of Medicine sa Far Eastern University Institute
of Medicine. Siya rin po ay may psychiatric residency training sa Veterans Memorial Medical Center at may diplomate in osteopathic manipulative theory and practice sa Osteopathic College of Ontario, Canada. Gayun din ng Gestalt therapy training sa Gestalt Education Network International sa Germany. Siya rin po ay may life coach training sa Visions and Breakthroughs International. Welcome po natin, Mr. Randy Del Llosa. Hello po, good afternoon. Hello, good afternoon, Ate Grace, and good afternoon rin sa mga viewers and listeners. Isang day na lang before Christmas, di ba? Oo nga po, napakabilis ng araw. Yes, sige po, baka may gusto po muna kayong batiin si Sir Tofi. Binabati ko lang lahat ng tagapakinig ng programang ito. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Hopefully kami po ay makapagbigay pa ng mas matinding saya at pag-asa sa inyo ngayong hapon. Si Sir Randy po, sino po ang inyong gustong batiin? well, lahat ng mga viewers and listeners, pati na yung mga churchmates natin na hindi makakadalo sa church dahil sa pandemya. Pero alam naman natin na lahat tayo ay connected. Kahit sa DZAS, nagko-connect tayo. Kaya salamat sa Diyos, no? At sa teknolohiya, kahit na malayo tayo sa ating mga kakilala, sa ating mga kamag-anak, mahal sa buhay, tayo rin ay naipaglalapit through technology. Alright, salamat po. Sige po, siguro mukhang ito po yata ang busiest na ng mga buwan po sa inyo or busiest year sa inyo bilang mga psychologists, bilang clinical psychologists. Tama po ba, Sir Randy? Well, sa totoo lang, hindi masyado dahil very busy ang mga tao, you know. Pero kung hindi lang sila busy, I would think na maraming magiging patients, maraming magiging clients. Dahil kasama ng pagiging busy ay yung pagkakaroon ng stress, anxiety at depression itong Christmas season. Pero wala po kayong mga naging patient this past few or tuwing December? Well, actually, every day meron. Di ba? And I would probably see mga 5 to 10 patients or clients a day. Nalilimit lang dahil konti lang ang kaya ko eh. Pero kung mas bata-bata ako siguro, I could meet more clients or patients. Saka ngayon po ay by appointment. Si Sir Tofi naman, kayo po ba ay busy this past few months dahil ngayon po ang dami pong tumatawag, gusto ng kausap? Definitely, Grace. Actually, yung mga gantong panahon kasi, ito yung mga panahon na magnify yung mga either loss or sadness na nararamdaman ng tao. Lalo kasi na ngayon na nakikita nila na karamihan ay nagsasaya, karamihan ay nagkakaroon ng mga happenings. Tapos syempre sila, kumbaga mas na-feel nila na parang mas nagiging totoo or mas nagiging reminded sila ng mga naging problema na pinagdaanan nila within the year. So marami talagang pasyente ngayon na nakikipag-close ng mga cases nila. Hopefully, naghihingi ng guidance kung paano sila mag-re-revive ng kanilang sarili within the new year, kung paano yung tamang paraan ng pag-redesign nila. Kumbaga parang panibagong paraan or diskarte na pwede lang paggawin, lalo na ngayon papasok na naman ang bagong taon also. At ngayon po, no, grabe, no, dahil sa nangyayari po ngayon ay dumami po yung bilang ng mga tumatawag sa health, mental health, national mental health, sa psychologists, talagang humihingi po sila ng tulong. Ang dami pong, even dito, may mga tumatawag po sa amin na nagpapapray, iba po ay talagang umiiyak, Pero kayo po bilang mga psychologists, kayo po talaga ang mas maraming naa-absorb ng mga problema, ng mga concern ng mga tao. Kayo po, paano po ninyo dinidestress ang inyong mga sarili? Siyempre, gusto rin namin kayong kamustahin. Paano kaya yung mga psychologists? Araw-araw, maya-maya meron silang mga naririnig mga problema. Kayo po ang nag-absorb ng kanilang mga problema. Pero kamusta naman po kayo? Paano po ninyo napapamper? O ano po yung outlet ninyo? Sige po, si Sir Randy. Yes, you know what? That's true. Kasi kahit mga psychologist or psychiatrist kami,
ay vulnerable pa rin kami sa mga emotional stresses, di ba? Baka hindi alam ng mga tao na yung pakikinig lang sa mga problema ng ibang tao ay nakakapagod rin, di ba? Kasi puro negative eh. Kami ang nagiging hingahan nila. Kami ang nagiging sounding board. So kami rin bilang tao ay vulnerable rin maging depressed or anxious or stressed. So natanong mo nga, Ate Grace, kung ano yung nagpapa-distress sa amin. Well, meron namang mga basics of health. Katulad ng tamang pagtulog, tamang pagkain, pag-relax, pag-enjoy, Pero sa pakikinig ng problema, para sa akin personally, importante rin kahit psychiatrist ako na meron rin akong hingahan. Okay? So, pati ako ay nagsisik ng counseling or therapy para sa sarili kong problems. Dahil syempre gusto ko rin maging good role model para sa iba. Hindi naman ako pre-prescribe ng psychotherapy or talk therapy kung ako mismo ay hindi nagto-talk therapy rin para sa sarili. So that's a good way to distress. It's by having talk therapy for myself rin. Kayo po ay isa rin na psychiatrist, di ba, Sir Randy? So, pati kayo, yung mga nire-recommend nyo, mga nire-reseta nyong gamot sa mga patient, kayo din, minsan na-try nyo na rin po ba? Yes. You know what? When I help other people, especially yung mga depressed or anxious, I come from an experience na ako rin ay na-depressed or naging anxious. I see. Pagtulong ko sa ibang tao ay hindi theoretical or academic. It's really based on yung sarili kong karanasan. And alam ko naman na yung karanasan ko hindi naman palaging applicable sa ibang tao. Pero at least nagkakaroon kami ng rapport or connection dahil medyo pareho kami ng pinagdaanan. So if you're talking about medication, I've also tried all the medicines just for the sake na alam ko rin kung may side effect, alam ko rin kung ano yung posibleng mabisa, para hindi ako iba sa mga taong tinutulungan ko. I see. Si Sir Tofi, paano naman po ninyo dinidistress ang inyong sarili? Una sa lahat, very blessed ako dahil ang misis ko psychologist din eh. So Ay, pag-uwi ko pa talaga? lang sa bahay, may distressing na ako kagad na nararanasan. Well, yun, advantage yun, syempre. Pero of course, bilang psychologist, lahat kami, meron kami mga tinatawag na self-care techniques. At isa itong training na aming pinagdadaanan. Kasi syempre, as the first rule, Grace, is that whenever you engage with a patient, you should deal with the patient and do no harm. So kumbaga, dapat sa sarili mo, aware ka na wala kang isyong pinagdadaanan, maayos ang pag-iisip mo. Kumbaga, parang objective ka pag tumarap ka sa tao, na nakikita mo yung problema niya for what it is, nang wala masyadong kulay na galing sa sarili mong mga hugot, kumbaga. And tulad ko, asawa ko, sakto, psychologist din siya. So, we talk to one another and we also try to explain to one another kung ano pa yung ibang perspectives na maaari naming na-miss within the day. So, by doing that, kahit paano nakakaluwag. Actually, tama yung sinasabi ni Randy kanina that there is also vicarious stress, which means na kung ano yung bigat na pinanggagalingan ng isang tao, nararamdaman din namin yun dahil syempre, nakikinig ang isang psychologist intently. So, kumbaga, you're really paying proper attention to what your client is saying. So, syempre, nagbabounce din talaga sa iyo. So, katulad niyan, pagkatapos sa pakikipag-usap, physical exercise is also very important. Having the right diet and sleep is also very important. Mga supportive supportive actions. And siguro ako, pinaka-importante sa akin, you keep yourself open to people. Okay? The mere fact na nakikipag-usap ka, you're not brooding to yourself. Kumbaga, the mere fact that you keep exposing yourself na to engage with more people, ang lakas makatulong. Kasi it then helps you to make yourself feel more grounded with people and to be more connected with them. So yun, awa ng Panginoon naman, 10 taon na rin ako nagki-clinic, okay pa naman, hindi pa naman nababaliw. Pero ano po, may pinipili po ba kayo na mahihingahan or masisharean? Or kahit sino, kaibigan? Actually, friends will be better kasi they also know you. Malaking factor yon. So, katulad, of course, we don't say what the client told you. Siyempre, confidential yon. But you can say what you feel with yourself after your day.
So katulad noon, if I talk to my friends, whether through Facebook man yan or phone call, yun lang, kwento mo lang na medyo nakakapagod na yung araw, maraming kliyente o kaya medyo nakakapagod kasi medyo difficult yung mga cases. Pero kumbaga yung the mere fact na nako-converse mo yun, makakatulog ka na mahimbing. Pero bakit kaya may mga tao, Sir Randy, na okay po na it's good na nakakapaglabas tayo no ng mga nararamdaman natin, meron po tayong outlet, pero bakit kaya may mga tao na pinipili na lang po nila na hindi nila ilabas yung nararamdaman nila? Na halimbawa, busy ka sa work ano, at ang pwede mong outlet, pwede kang lumabas or pwede kang mag-exercise, pwede kang manood ng paborito mong movie, ganun. Pero kahit nasa bahay ka, trabaho ka pa rin. Kumbaga wala kang outlet. Ang nangyayari, nag-accumulate, pati yung mental health mo ay affected. Bakit may mga ganong tao, Sir Randy? Yes. You know what, I'll be speaking with reference to yung mga Christian communities. Di ba? Kasi alam naman natin, Ate Grace, na ang turo sa atin ay mag-depend palagi sa Panginoon. And sometimes, sa proseso na yun, ay tinatago natin yung mga feelings natin, mga negative emotions. So, hindi ba maraming bawal minsan sa spiritual communities eh. Bawal magalit, minsan bawal malungkot, etc. Dahil dapat mag-depend sa God. So, yun yung isang pinanggagalingan ng suppression ng emotions. Di ba? So it's very important sa mga Christians no na matuto tayo na it's all right to express one's feelings kahit negative. Okay? Kasi negative emotions hindi naman yun mali or hindi naman yun masama. Ang problema ay yung pag-express kung syempre nakakasakit sa ibang tao o nakakasakit sa sarili, then doon nagiging masama ang negative emotions. Pero yung negative emotions mismo ay hindi. Dahil dapat malaman nating mga Christians na ang mga emotions no ay nagbibigay sa atin ng mensahe. Okay? Meron siyang mga clues na binibigay sa inner life natin and dapat pakinggan natin. In fact, dun minsan nagsasalita ang Panginoon through our emotions, whether positive siya or negative emotions. Okay. So talaga po nangungusap din po sa ating Panginoon. So si Sir Tofi naman po. So paano po, bakit po kaya may mga tao na mas pinipili naman po nila na sarilinin imbis na magsabi po sila sa kanilang kapwa, and then in the end sila rin po magsasuffer, no? Actually, maraming factors yan, Grace. Bukod doon sa Christian perspective na sinasabi ni Randy, marami tayong mga pinanggagalingang experiences na maaaring nagtuturo sa atin para ikuble o itago na lang yung ating tunay na nararamdaman. Halimbawa, yung ating experience with our parents. Meron kasi talagang mga magulang na very dismissive. Yung mga tipong pag nagsasabi ng hindi ganun ka-acceptable na bagay ang isang bata, sinusuppress ka agad. Lalo na patungkol sa mental health. Kasi syempre sa kulturang Pilipino, hindi pa rin talaga ganun ka-well-established yung pagtanggap na may mental health ang tao. Kaya minsan sinasabi na either nasa isip mo lang yan, ikaw lang ang gumagawa niyan, hindi totoo yan, or minsan worse, baka sabihin ka pang arte mo lang yan. So, una, kung kunyari at a younger age, ganun kagad ang pinakita sa iyo, yung ini-invalidate ka kagad, dinidismiss ka kagad, natututunan mo tuloy na yung mga ganung bagay is hindi na siya reinforcing i-share. So kumbaga ang nangyayari, natututunan mo na wala akong nahitain nung sinabi ko yun. So ba't ko pa uulitin? So that's one. Pangalawa, pag medyo may mga responsibilidad ka na, nandun din yung factor na pwede kang matakot na either makaka-apekto ba to sa trabaho ko, makaka-apekto ba to halimbawa sa paraan kung paano ako tinitignan ng ibang tao, makaka-apekto ba to halimbawa sa relasyon ko sa boyfriend ko or sa girlfriend ko. Kasi nga, again, mental health is not yet being viewed as something positive, which is wrong. Kasi one way or another, parte ng pagkatao natin yan. We maintain it in the same level as we maintain our physical health. So siguro hanggat hindi nagkakaroon ng full openness ang mga tao patungkol sa mental health, nagkakaroon ng ibang individuals na pinipili nilang itago ito
kasi sa takot na baka sila ay mahusgahan, sila halimbawa ay mabigyan ng hindi tamang impression, or even worse, baka mas lalo pang makasama sa pagtingin sa kanila ng ibang tao. Hindi po ganun kadali, ano? It's not. Tayo na po, yung iniisip mo na, ay, ayokong sabihin sa kanya kasi alam ko na huhusgahan lang niya ako eh. Sir Randy, paano po kapag may mga ganun po na nagpapa-counsel po sa inyo? Na ayokong sabihin sa iba, mas gusto ko na sa inyo sabihin kasi mukhang kayo po mapagkakatiwalaan ko. You know what? Ate Grace, that's really true. Kami mga psychologists, parang confessional ito eh, di ba? Sa Catholic Church, pinupunta natin yung priest, tapos sekreto natin sinasabi, yung mga problems natin. It's the same thing with psychologists or psychiatrists. And then alam ko to dahil minsan pag kwento nila ng story nila sa akin, sometimes they mistake me by calling me Lord. Okay? Lord, alam nyo? Yeah, so I know that just because ang tawag sa akin ay Lord, ang ibig sabihin nito ay yung kwento nila ay kwentong sekreto na sinasabi nila lang sa Panginoon. Hindi ba? And so that makes my job such holy or sacred job. Dahil kwento nila sa akin yung mga sikretong nasasabi lang nila sa Panginoon. So really, ang importante dito para mag-open up yung tao is really relationship. Dapat ipakita sa kanila na hindi tayo judgmental, magiging sounding board tayo, and then hindi tayo madaling mag-advise. Kasi yung ibang Christians ang galing mag-advise tapos mag-Bible quote, di ba? Kung Christian yung advice mo, syempre alam na rin ng Christian yung quotation na sasabihin mo from the Bible. So usually ang kailangan ng Christians ay tagapagkinig. Somebody will just listen with an open ear. Saka yung sinasabi din po ni Sir Tofi na yung may magbabalidate ng feeling, may makikinig, merong makiki-empathy or makikisimpatya din sa iyo, yung talaga makikinig po sa iyo, mapagkakatiwalaan. At ang maganda po, ito na po yung ating pag-uusapan ngayon dahil ngayong Pasko, dahil po sa ating naranasan, hindi po biro yung ating mga pinagdaanan, pero paano po ba natin matutulungan ang ating mga sarili na maging happy pa rin tayo, yung Christmas feels ba na maging happy tayo ngayong Christmas sa kabila ng ating mga pinagdaanan. So ano po ba yung tinatawag natin na Christmas blues? Ayan, sige po, si Sir Tofi. Okay, actually itong Christmas blues, medyo colloquial term yan, meron talaga tayong tinatawag na sakit na seasonal affective disorder sa psychology. Although, mas applicable kasi yun sa mga lugar na nagiging malamig sa mga gantong panahon, yung mga nagwi-winter. Okay? So, ang base sa pag-aaral, ang nangyayari kasi, pagdating ng mga gantong panahon, nagkakaroon ng reflection ang tao sa buhay niya, lalo na't patapos na rin yung taon. And mas na-magnify either yung successes or yung failures o kaya yung disconnections na nagaganap sa kanyang buhay. So as such, nagkakaroon ng feeling of sadness or even worse, umaabot sa punto na naku-question ng tao yung kanyang self-esteem, yung kanyang pakiramdam sa kanyang sarili. At dahil doon, maaaring may ibang mga pathological symptoms na lumabas. So katulad dito halimbawa yung feeling of sadness, yung loss of motivation sa mga dati mong ginagawa or loss of pleasure sa mga dati mong nai-enjoy o kaya umaabot sa puntong you withdraw from people. So kumbaga instead na nakiki-merrymaking ka sa mga kasamahan mo is you just choose to be by yourself. Nandiyan din umaabot yung pag-iisip mo na ikaw ay isang failure o kaya umaabot naman sa punto na mas na-magnify mo yung problema for what it is. Pero ang kaibahan, pagkatapos ng mga gantong panahon, medyo nagno-normalize yung tao. Bumabalik na lang uli the following year pag gantong panahon uli. Kaya hence the word seasonal. Okay? Seasonal. Seasonal depression? Seasonal affective disorder, technically yung term. Okay. Pero mas nakikita itong mga gantong bagay, again, sa mga lugar na nagiging malamig pag gantong panahon. So tayo, na hindi naman tayo inaabot ng snow, medyo hindi siya ganun ka prevalent
sa mga tropical countries kagaya nito. Sir Randy, binanggit po ni Sir Yes. Tofi, meron pong minsan nararamdaman na failure. Normal po ba na lagi po isipin na hindi ko ito gagawin kasi feeling ko naman ay mabibigo lang ako eh. Kaya hindi na lang nila ginagawa yung goal nila sa buhay. Yes, kapag sinabi mo yan, Ate Grace, ay parang nandun na yung pagiging self-defeated, di ba? So umpisa pa lang talo na. Ang ibig sabihin nun ay probably masyadong mababa ang self-esteem niya or baka meron na talaga siyang depression kaya bumaba ang self-confidence niya or self-esteem. So kapag masyadong negative ang tingin sa sarili or pananaw sa sarili, that is suspect for a depressive disorder. So isa yun sa mga sintomas ng major depression. At hindi po yun hindi biro yun kasi pag sinabi natin sadness, extreme sadness po ba ito, Sir Tofi, no? Extreme sadness, pati yung self-esteem mo bumababa, no? So lahat pati yung pati social ay affected Pagtingin din. mo sa sarili, yes, pakikitungo mo sa tao, pag-iisip mo sa sarili mong kakayahan, naaapektuhan yan. At may mga tao na every year, yan po yung nararamdaman po nila? Namamagnify pag gantong panahon, oo. Kaya nga, seasonal siya. Kumbaga, they're okay the rest of the year. Pero, paano yan? Kadalasan Pasko. Pero, it's not limited to that. Minsan naman, may mga tao na may parte na very important sa kanila yung petsang yun. Halimbawa, during the loss of a loved one, or let's say a significant failure that happened in their life, pwede yun na every year binabalikan nila yung pattern. Nagkakataon lang, karamihan ng kaso, ganito pag Pasko. Kasi nga, kumbaga parang mas ramdam mo lalo yung mga naiisip mong ganong bagay. Kasi halimbawa, gaytong date, gayto araw yung nagkahiwalay kami. Gaytong araw yung pumanaw yung aking kaibigan, aking kakilala. Kaya parang ayaw na nila parang malungkot sila kapag ganito yung petsa. Gayto yung panahon. Naapektuhan sila, yeah. Ano pa po yung mga madalas na simptomas, Sir Randy, ng itong Christmas blues? Si Sir Randy ay nakakulay blue ngayon. Yes. Well, lahat ng sintomas nasabi na siguro ni Tofi. Okay? Pero siguro ang gusto kong idagdag is siguro yung spirit ng Christmas ay nakaka-depress actually. Di ba? Kasi sa totoo lang, masyado namang talagang materialistic itong Christmas season. Hindi ba? And kung meron lang positive yung pandemya, no, ito ay yung pagbibigay sa atin ng oportunidad na mas maging reflective tayo during the Christmas season. Hindi ba? Kasi, sa many Christians, no, ay napapasabay sa focus ng three kings sa pagbigay ng gifts sa baby Jesus. Hindi ba? Kaya nagiging medyo materialistic ang mga tao during Christmas, whereas we should actually be focusing on yung dedication ni Mary and Joseph to the child Jesus. Naghirap sila during the childbearing process ni Mary. You know? And siguro yun ang balikan natin para mas maging meaningful ang Pasko. Kasi ang pagiging materialistic ay nakakadagdag sa depression and stress. Lahat tayo nagiging Martha. Si Mary ba or Martha? Martha. Busy. Si Martha yun. Tayo, nagiging Martha during Christmas season. We have to be, who's the other one? Mary ba? Mary. Yung kapatid niya. Mary. We have to be Marys again. At pero sa ngayon siguro medyo less naman na yung kasi 'di ba ang Pasko nga, 'di ba ay panahon ng pagbibigayan. Pero dahil nga iba na apektuhan financially, baka iba babawi na lang next time or next year. 'Di ba po? So mga kaagapay, ano pa po ba yung mga dapat nating gawin? Paano po ba natin malalabanan? Paano po ba ma-manage itong Christmas blues? Yan po yung pinapaliwanag sa atin ngayon ni na Sir Randy Deliosa at ni
ni Sir Tofi De Jesus. Kaya wag po muna kayong bibitiw mga kaagapay, mag-short break po muna tayo at pagbalik po natin ay itutuloy po natin ang ating discussion. Ito ang FEBC Philippines. Ito ang aming pahayag. Ikaw ay Diyos, Panginoong Jesus. Doctors Online, ang health center ng bayan. Nagbabalik po ang Doctors Online Christmas Specials dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Grace Estabilio. Tayo po ay napapakinggan sa 702 DZAS AM Band, sa PM Radio, sa FEBC.ph, of course sa ating Facebook Live at sa YouTube channels. Welcome po sa ating espesyal na palatuntunan ngayong araw, December 24. Ang kasama nga po natin ay dalawa pong clinical psychologist, si Sir Tofi De Jesus na isang clinical psychologist and psychometrician, and si Sir Randy Daliosa na isang life coach, counselor, psychotherapist, clinical therapist or clinical psychologist, psychiatrist, and osteopath. Welcome po muli natin. Hello po Sir Tofi and Sir Randy. Hi, Grace. Hello, Grace again. Hello po. Welcome po din natin yung mga kaagapay natin na nakikinig ngayon. Nawa po ay nag-e-enjoy kayo. Nawa po ay marami po kayong natututunan sa ating pinag-uusapan ngayong araw with Sir Tofi and Sir Randy. Sige po, tuloy po natin. Ay bago po natin i-continue yung kanina pong binabanggit po ninyo na paano malalabanan, paano ma-manage itong tinatawag natin na Christmas blues. Posible po ba na maiwasan itong nararamdaman na Christmas blues? Possible po ba na hindi po iyon na maramdaman or hindi po iyon na or maiwasan po ng patient? Sige po, si Sir Tofi. Okay. Actually, Grace, mas maganda siguro yung term is more of the management. Kung kaya bang i-manage ng tao yung kanyang mga mararamdaman. And the answer is yes, definitely. Lahat naman po yan ay pwede pong gabayan, pwede pong ma-manage. Minsan nga lang talaga, kailangan natin ng tulong ng ibang tao para makakita ng mas fresh perspective sa ating mga nakikita. Sometimes kasi ang tao is masyadong malapit dun sa problema kaya hindi niya napapansin na meron din palang iba pang available na solusyon na pwede niyang gamitin. So dito naman, kung kunyaring nakikita mo na unti-unting nagbabago yung iyong behavior, you need to learn how to catch it on an earlier time. So kung kunyari napapansin mo na mas either umiiwas ka sa tao, o kaya yung paraan ng pagkain or pagtulog mo ay nagbabago, o kaya yung pagtingin mo sa sarili mo ay nag-iiba, ito na yung mga tinatawag naming red flags na pwede sana mong gamitin para makahingi ka ng konsulta sa isang mental health professional, kagaya namin ni Randy, para matulungan ka agad. Kasi in all fairness naman, Grace, iba-iba ang level of prevention eh. Yung sinasabi ko ngayon, ito yung tinatawag na secondary prevention. Ibig sabihin, meron ka ng konting bagay na nakikita, aksyonan mo na para hindi na lumaki. Para, kumbaga, marespondihan mo kagad. Okay. So, Sir Randy, kapag halimbawa na-experience na po yun, o nararamdaman na po, demotivated ka na, wala kang gana, yung mga simptomas na yung nabanggit ni Sir Tofi, ano po yun? Indication na po ba yun na kailangan magpa-check up na po ako, magpa-consult sa isang psychologist or psychiatrist? Yes. You know what? Para mabigyan ng diagnosis ng major depressive disorder, ay kailangan at least for 2 weeks ay meron siyang mga karamdamang mga 5 symptoms or more. Okay? So, bibilang sila ngayon ng sintomas. Meron pa silang problema sa pagtulog, sa pagkain, sa energy level, sa self-confidence, sa motivation, sa negative feelings. Kung umabot ng 5 symptoms or more, in a period of 2 weeks or more, then kailangan na talaga nila ng treatment. Okay? So, kung hindi naman nila alam kung anong mga sintomas nila, kung feeling lang nila na nagiging sagabal na yung emotions nila, kung masyado nang nagiging intense or masyado nang lumalala, then of course it's time to seek help dahil nagiging sagabal na, nag-iistorbo na sa pamumuhay. So they need to seek help.
So paano yung magsisik ng help, Sir Tofi? Kailangan ako yung kailangan ba aware ako? Kailangan ako na lang ang pupunta sa isang psychologist or psychiatrist o kailangan may somebody na tutulong sa akin, kasama sa akin? Paano po kaya yon, sir? Okay. Nakadepende kasi hindi naman tayo lahat automatic merong access sa mental health care. So minsan, makakatulong na meron ka munang makausap na kaibigan. Although syempre, huwag mong asahan na yung advice ng kaibigan mo will always be on the dot sa kung anong problema mo. Makakapagbigay yan ng advice, pero maaaring hindi diretsyong solusyon. Ang importante lang na paghingahan mo yung tao. Ngayon, kung kunyaring ganyan, meron ka ng mga sintomas na sabi nga ni Randy ay nakaka-apekto na doon sa tinatawag na activities of daily living mo, nandiyan na pumapasok yung tipong pwede kang tumawag sa hotlines. Kagandahan ngayon, very available yung mga hotlines na yan at libre sila. So very accessible din. So pwede kang tumawag sa hotline. So pwede tumawag ka sa hotline ng NCMH. Okay? O kaya naman, meron mga Christian groups na pwede mo ring tawagan. If I may say so lang, I think 700 Club Asia has also opened something like this. So maybe you could also go to those kind of religious organizations. So pwede yan. Pagkatapos nun, kung kunyari naman talagang may access ka sa hospital, maigi rin. Kasi minsan, kaya rin nagkakaganto yung tao, Grace, kasi meron na rin chemicals ng ating utak na kinukulang or bumababa yung level. Kaya umaabot sa gantong uri ng behavior. So katulad ni Randy na psychiatrist siya, pwede siya mag-prescribe ng medications na makakatulong also to boost yung neurotransmitters o yung brain chemicals ng tao para mas mapabilis din yung effectiveness ng pwedeng gawin. So yun. So kung again, iba-ibang level Kung kayang sa kaibigan, okay lang. Lalo na kung kilala ka ng kaibigan mong yun, that's a good thing. Kung kunyaring kaya mong makatawag sa hotline, that's another one. Kung kunyaring meron kang ma-research na support group sa Facebook, that's also okay. Okay? Pwede. Ang punto kasi dito yung makita mo kagad na hindi ka nag-iisa sa gantong sitwasyon. Yung makita mo na pwede kang makakuha ng support group mula sa iba. And then of course, mga licensed mental health professionals. Yes. Si Sir Randy po, paano po kapag halimbawa merong isang patient or may individual na ayaw po magpa-consult sa mental health professionals. Parang iniisip naman po niya, wala naman akong parang denial na bakit naman ako pupunta doon? Mukha ba akong may sakit? Mukha ba akong may sakit sa pag-iisip? Yes. Ate Grace, that's very true. May mga tao talagang depressed na pero ayaw pa rin lumapit sa doktor. So in that case, syempre hahanap tayo ng style para matulungan yung tao yun. Isa sa mga ina-advise ko is yung taong depressed, syempre may kino-complain yan. Probably yung tulog nila or yung pagkawalang gana sa pagkain or yung walang energy level. So yun ang approach na gagamitin ko. I-emphasize ko yung kino-complain nilang karamdaman na physical and then yun ang magiging dahilan ko para i-advise siya na pumunta sa doktor. So for example, ikaw Grace, kung hirap ka matulog, pero actually alam kong depressed ka, i-advise ko sa'yo, punta tayo sa specialistang nakakatulong sa pagtulog. Di ba? Of course, that will be the psychiatrist. Dahil ang psychiatrist naman specialist rin sa pagtulog o sa pagkain, sa loss of appetite. So it's important hanapin natin yung style na tama para sa taong yun at saka yung opening para madala natin sa doktor. So maganda po na merong may kakilala or may somebody po talaga na magpapaunawa sa kanya yung importance po na ng magpa-consult sa isang mental health professional na makakatulong po para matugunan yung kanyang nararamdaman psychologically So sa panahon ngayon kaya pinag-uusapan natin ay Christmas blues kasi nga may mga kaagapay tayo, may mga kababayan tayo na this year talaga ay challenging. Kumbaga
pinagdaanan po sila, maaring may namatayan sila na mahal sa buhay dahil nga siguro dahil sa tinamaan ng sakit ng COVID-19. So marami po tayong makaagapay na ganyan. Iba naman po ay hindi nakauwi. Hindi nakauwi or hindi sila kita, no? Dahil hindi pa sila pwedeng bumalik dito or umuwi sa Pilipinas. Well, yung iba nating kaagapay nakauwi naman din. Pero yung iba po ay hanggang ngayon magkahiwalay pa rin. Yung iba naman po nasa Pilipinas na nga, magkahiwalay pa ng lugar kasi nga po physical distancing, hindi po muna pwede. So, ano po ba ang inyong maibibigay na tips or advice sa mga kaagapay po natin na ngayon ay magkakalayo sila, magkakalayong lugar, mga loved ones po nila na hindi nila kapiling, lalo na ngayong Christmas season. Sige po, si Sir Topi. Okay. Actually, sa ganyang sitwasyon, pag magkakalayo, minsan sinasabi ko sa pasyente ko, kung hindi mo maabot yung kapamilya mong nasa malayong lugar, kung sino muna lang yung taong malapit sa'yo. Kasi ang punto lang dito yung hindi mo maramdaman na nag-iisa ka. Diba? So kung kunyari, kayo ay na-trap sa isang dorm o kaya sa isang barracks o kaya sa isang boarding house, di yung mga kasama mo muna sa dorm, sila muna ang i-engage mo. Okay? Kasi ganito yan minsan, kaya lalong tumitindi yung nararamdaman ng tao kasi namamagnify niya yung helplessness niya against the situation. Yung isipin mo na, naku, yung kamag-anak ko nasa gantong probinsya, wala kaming internet, wala kaming modes of communication. O, sino mo nang i-engage mo? Yung nasa katabing kwarto. Di ba? Ganun lang muna. Doon ka muna magsimula. Di ba? And from there, kumbaga, doon mo i-label ngayon yung sarili mo. Pangalawa, use any modality available. Diba? Ang kagandahan niya ngayon, despite the fact na naka-lockdown tayo, technology is readily available to us. So, kung ngayon, Grace, biruin mo, nagre-radio show tayo, pero wala kami dyan sa studio. Diba? Natutuloy natin itong programang to. Nandito tayo, pare-parehas, pero magkakaibang lugar. So, alamin natin that technology is our friend. Kailangan matutunan po natin ito para tayo makapag-adjust. Kung wala kang internet, telepono. Okay? Readily available ang cellphone. Kahit text, para mura. Kasi mahal lang sa tawag text lang. The important thing is that you're trying any possible means to communicate. Whether so nasa malayong lugar o nasa malapit lugar. Yes. Minsan makakatulong din to reminisce na it's okay because it's not just lang naman na kumbaga, ngayon lang nagkataon na hindi ka nakauwi. So, yung isipin gano'n na for the longest time nakakauwi ka and it's okay. The situation is the one abnormal, not you. Kumbaga, you have been placed in a situation wherein it's very difficult for you to do things that you used to do before. And you just have to adapt to whatever is present with you right now. Si Sir Randy naman. So, paano po yun? Ano po yung ibibigay niyo po na tips sa ating mga kaagapay na magkakalayo sa ganitong panahon? Yes, sa mga kwento ng mga OFW sa akin, isa sa mga nakaka-stress is yung pagkwento ng mga negatibo. Minsan na nga sila tatawag sa isa't isa, makikipag-usap, and negative pa yung mga sinasabi. Di ba? So I would advise, kung meron man tayong sasabihin sa loved one natin, siguro let's try to keep it positive. Okay? And kung meron mang mga problema na dapat pag-usapan, mas maging rational tayo, logical, kesa emotional. Kasi problema na nga yun tapos iinit pa yung kalooban natin. Yeah. So it's better just to keep cool when talking about problems, be objective. And then kung tapos ng pag-usapan, syempre mag-ending tayo sa telepono na positive pa rin. Di ba? In other words, during the call, let's try to keep our relationship intact. And hindi lang intact, syempre, if we can make it stronger, yan, gawin natin through the calls. Malaking ano po yun malaking bagay po yun, malaking tulong. Kasi ako din po, meron din po ako nakausap na kaibigan na from abroad. Sabi po niya sa akin, parang therapeutic yung term niya. Kasi po meron po siyang nakakausap. At yung usap namin na yun, yes, may konting negative kasi nga nag-share Pero
kumbaga nagpapalakasan naman po kami, ni-encourage naman din po namin isa't isa na okay lang yan, normal lang yan, at huwag ka mag-alala, ngayon lang yan. Yung mga ganong bagay, kumbaga binavalidate ko lang yung feelings niya, and at the same time, in-encourage po namin yung isa't isa. So ngayon naman po, paano naman po isa makaagapay natin na nawalan po ng mahal sa buhay dahil nga po sa ating situation, mga pinagdaanan po natin. Si Sir Tofi. Okay, una sa lahat, talagang mamamagnify yan ngayon. Diba? Yung kunyari, lalo na pagdating mamaya, Noche Buena mamaya eh. Yes. Diba? Yung tipong naghain ka, may isang silyang bakante. Diba? O kaya kung dati may nagluluto ng special na putahe, ngayon wala. Kasi nawala nga yung kamag-anak. Nag-adjust. So normal. Yeah, normal yan na mamamagnify sa ngayon. Pero ito muna ang punto doon. Totoo po, nawalan kayo ng kamag-anak o kapamilya sa ngayon. Pero ang importante ho ninyong tignan is that, una, life will move on. Okay? Life will continue. Hindi po natin ikakasaya, syempre, na nawalan tayo ng kamag-anak. Talagang malulungkot ka niyan. So again, life will continue. Okay? So darating ang panahon na kailangan unti-unti ay ma-accept natin ito. Siguro instead of remembering how the person died, we can cherish on how the person lived. Diba? Nung tipong instead of i-remember mo na ngayon wala na si mama o kaya wala na si ate or si kuya, pwedeng sabihin na, alam mo, kagandahan ngayon, pwede na akong mag-step up. May opportunity na ako ngayon ay mas maging responsable, mapagmahal at mapag-aruga sa mga naiwang kamag-anak na nasa akin. Kumbaga, we can look at it in a more positive way rather than remembering the fact na nawalan tayo. Kasi, ganito yan eh. Of course, all of us are entitled to the grief na tayo ay nawalan. Pero, hindi kasi pwedeng panghabang buhay, ihahawakan mo lang yung grief na yon. Kasi pati yung sarili mong buhay, maapektuhan. Ikaw na buhay pa, ikaw na pwede sanang may magagawa ka or meron ka pang mas mabuting mabibigay sa sarili mo at sa mga tao sa paligid mo. So, masasayang kung lulunurin mo yung sarili mo sa grief. So, kumbaga tayo rin, tinutulungan din natin dapat yung sarili natin. Yes. Yes. Sir, Kumbaga, see that an opportunity is open. Yes. Si Sir Randy naman po. Yes, syempre, sabi nga ni Tofi, magkakaroon ng bakanting upuan or place sa bahay. Siguro ang importante during this time is gumawa ng mga ritual to celebrate the person's life. Hindi ba? Isang ritual na pwedeng gawin ay pag-usapan yung naging buhay niya. Di ba? Kasi alam naman natin yung mga nagluluksa, syempre kinikimkim rin yung yung grief nila eh. Di ba? Sinasarili yung grief nila. Whereas ang talagang therapeutic ay dapat pag-usapan yung grief nila at saka pag-usapan yung buhay ng taong nawala sa kanila. Di ba? So that's as you gather at the table, eating, perhaps you can tell each other nice stories about your loved one na nawala, di ba? And then baka you can end with some celebration, some thanksgiving to God for giving you that person in your life. You know, kahit masakit, that person was a gift to us. At minsan po natin siya na nakapiling sa ating buhay. Kaya talaga napakahalaga na habang kasama natin ang ating mahal sa buhay, ang ating pamilya, mga kaibigan, talaga po i-cherish natin yung mga panahon na kasama po natin sila. Kaya napakaganda na kanilang advice sa ating mga kaagapay. Sige, napakabilis po ng ating oras. Siguro po last message and then your contact details para po sa ating mga kaagapay na gusto rin na magpa-consult sa inyo maybe in the future. Sige po, si Sir Tofi. Ayan. So, una sa lahat, again, maligayang Pasko po sa ating lahat. Yay! At naiintindihan ko po na matindi ang pinagdaanan natin pare-parehas ngayong taon na to. Pero lagi nating tandaan, ang mensahe ng Pasko is mensahe ng pag-asa. Ang mundo, bago dumating si Kristo, problemado rin. Kaya nga siya pinadala eh. Di ba? At yun ang kailangan natin i-celebrate ngayon dito na the mere fact na pinadala si Jesus sa atin, binibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa.
ng paraan para magkaroon ng mas maayos at masaganang pamumuhay. Despite na marami tayong problema, i-celebrate natin ito dahil ito ay makakatulong para ma-realize natin na meron pa tayong halaga na dapat nating ipaglaban sa mundong meron tayo ngayon. So, kumbaga, ibay lang ng loob, laban lang po mga kaagapay. Technically, ang Pasko ay minsan lang natin ma-celebrate sa isang taon. So, bigyan natin ito ng as much joy and celebration na maaari nating magawa. Simple man yan o marangya, ang importante, magkakasama tayo, kasama natin yung mga taong mahal natin sa buhay, at kumbaga makita natin na despite all of the problems, there's still something good in our own lives. Saka hindi na makailangan na en grande magarbo o maraming pagkain, di ba, sa mesa. Maganda, ang mahalaga ay sama-samang papilya. Si Sir Randy. Yes, Ate Grace, siguro isang reminder or isang pwedeng sabihin ko sa mga viewers and listeners is, dahil sa pandemya, ito na yung pagkakataon natin na hindi masyadong gawing materialistic itong Christmas na to. Okay? Siguro ito yung pagkakataon ng Lord na binigay sa atin na mas maging reflective tayo sa buhay natin. Mas gawin nating spiritually meaningful itong Christmas na to. Hindi ba? Siguro mag-focus tayo nga sa regalo, hindi sa materialistic na gift, kundi sa regalo ni Joseph and Mary sa child Jesus. Yung dedication nila, yung hardship nila, just for Jesus. So, balikan natin yung spiritual meaning ng Christmas. And then pangalawa, ang gusto ko namang sabihin sa mga taong nagkaka-spiritual Christmas blues ay, kung kayo ay may depression, merong hope and help para sa inyo. In fact, ang masasabi ko, if you are depressed, if you have major depression, you can get well within 2 to 3 weeks of the right treatment package. So you don't need to suffer needlessly because you can get well. Yung contact details nyo, Sir Randy, and then contact details naman po ni Sir Tofi. Go ahead po. Tofi muna? No, go ahead, Randy, go ahead. Well, they can just find me on randydeliosa.com para madali. randydeliosa.com or randydeliosa.net. Okay. So, website po pareho. Yes. Okay. Si Sir Tofi. Ako naman po sa Facebook page, Rich Tofen de Jesus po. So type nyo lang yung pangalan ko, lalabas na po yan. Yung mukha pong Kenkoy, ako po yun. So pwede po ka i-chat anytime. Si Sir Randy Yes. naman po through website. Okay. Sige po, pwede po sa mga oras na ito, hilingan po natin si Sir Randy na mag-pray tayo. Pag-pray natin din yung mga kaagapay natin na hanggang ngayon ay andun pa rin po sa state na medyo nalulungkot pa rin sila ngayong Kapaskuhan. Sige po, Sir Randy. Yes, thank you so much, dear God, for everything that's happened to us throughout this year. Meron pang mga natitirang mga araw before New Year, and we just hope that you help us to reflect back on how our life has been. Help us to identify our weaknesses. Help us to identify our strengths. Help us how we have failed to become better people, become better Christians. Because, Lord, you know that it is our desire to be more loving towards other people and more loving towards you. So, dear God, we just pray that you continue to help the people during this pandemic period, and that yung tunay na kahulugan ng Pasko ay itanim mo sa puso namin at sa diwa namin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Sir Tofi de Jesus and Sir Randy Deliosa sa inyong pagsama po sa akin dito sa Doctors Online Christmas Specials. And syempre, salamat din po sa ating mga kaagapay na nakinig tumutok sa ating program. Thank you so much po. Thank you, Tofi. Thank you, Ate Grace. Sa ulitan ulit.
Merry Christmas sa ating lahat. Yes, and always. Merry Christmas. Thank you, Grace. Isang taon na naman ang natapos natin dito sa show. Until next year. Until next year. Siyempre, nagpapasalamat din po tayo sa ating team na tumulong po sa atin. Thank you so much kina ate, kay Abby Lindo ng RTV team, kayo din kay ate Aileen Valdez. Salamat din po sa ating broadcast engineering team, kina Jed Taperla and Kuya Rafi Bardoquillo. Nagpapasalamat din po tayo sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter site, kina Kuya Hezek, si Nanay Nori, Ate May, Kuya George, and Kuya Ray Cristobal, Kuya Julie, Kuya Zaldi, and Pastor Edward. Maraming salamat po at sa iyo kaagapay. Merry Christmas. At ako po inyong kasama, Grace Estabilio, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong pamilya. Maraming po salamat. Tayo po ay magkita-kita muli sa araw ng bukas dito po sa Christmas Specials ng Doctors Online. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. FEBC Christmas Specials sa temang Ikaw ay Diyos.